Minsan pa purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Kung paano man, kung ating pinakikinggan ng dalangin, na ang sabi, malaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung paano ang langit ang kanyang lukan, ang lupa ang kanyang tungtungan. Ganito kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya ang sabi po ng susing ito, God deals with you in love. Na ang Diyos ay nakikipag-ugnay, nakikipagkaisa sa iyo sa pamagitan ng pag-ibig. Na ating mababasa in Malachias chapter 1 verse 2. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Kung paano si Malachias ang kahuli-hulihan na sumulat ng aklat sa Old Testament. Na ang sabi dito, ang pag-ibig ng Panginoon sa Hakob. Iniibig ko kayo, sabi ng Panginoon, gayon na inyong sinasabi, saan mo kami iniibig? Hindi baga si Esau ay kapatid ni Jacob, sabi ng Panginoon. Gayon na iniibig ko si Jacob. Nalang natin ang kasaysayan ng magkapatid na ito. Na si Esau, ibinenta niya ang kanyang pagkapanganay sa isang pinggang pagkain. At si Jacob, ninakaw niya ang basbas ng kanyang ama na napapara kay Esau. Kaya sabi ng Diyos, iniibig niya tayo gaya ng pag-ibig niya kay Jacob. Nang sabi nito, it takes a lot of love to tell someone the truth. Because truth isn't always easy to take. Kailangan ng napakalaking pag-ibig upang masabi mo sa isang tao kung ano ang katotohanan. Dahil alam natin ang katotohanan na magpapalaya sa atin, ngunit ang katotohanan ay hindi madaling tanggapin. The children of Israel had been robbing God. It had not been thought possible that those who descended from the faith of Abraham would ever rob God. It happened on such a scale that the windows of heaven had been shut up against them financially. From the beginning of God's financial system, instituted in the faith of Abraham for His people of all time, God's people had been prospered and blessed through it. God had rebuked their enemies, made their crops grow, and put the money in their hand for His work. And for all their own financial needs, they were a financially blessed people because God's financial system never fails. Na kung saan ang mga taong pinili ng Diyos, the descendants of Abraham, sila ay namuhay sa napakarangyang pamumuhay. Sila'y pinagpala ng Diyos. Pero sa kabila nito, ang sabi dito, ninakawan nila ang Diyos. They had broken God's spiritual system. They had broken God's financial system. God knew He had been robbed.
by the people He loved and He had blessed. Nakita niyo yun? Kung paano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga tao, sa Kanyang bayan, ngunit nagawa pa rin nila na nakawan ang Diyos. At ang pagnanakaw nito ay nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Sa papaanong paraan. Nang sabi dito, the spiritual leaders were not receiving the tithes of the people because they were withholding them for their own private use. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka nakapagtatapat sa Diyos, because your tithes and offering, hindi mo ito ibinibigay sa tao. Hindi mo ito ibinibigay sa iyong leader. Kundi ito ay inihahandog mo sa Diyos. Maaaring sabihin natin, hindi naman malalaman ng aking pastor na mali ang aking tithes na ibinigay. Hindi naman malalaman na ito'y binawasan ko, ngunit ito'y alam ng Diyos. And in that form, you are loving God. Ninanakawan pala natin ang Diyos. Tuwing tayo ay hindi nagtatapat sa Kanya. Kaya sa pangyayari ito, sa panahon ni Noah, seed time and harvest time had virtually stopped. Sa panahon na ninanakawan nila ng Diyos, pinutol ng Diyos ang kanilang source system. At kaya hindi tinuturo sa atin, ayaw niya na maranasan natin na hindi na tayo konektado dun sa ating source system at walang iba kundi ang Diyos nito na ating pinaglilingkuran. Nang sabi ko dito, God did not change. His people change. Ang Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Wala siyang anino ng pag-iiba. Kung paano inibig ka niya, hindi siya nagbabago. Simula noon hanggang ngayon, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagpapatuloy. Ngunit, ang kanyang bayan, tayo na kanyang pinili, tayo minsan yung nagbabago. Dahil nagsabi ito, God had said, the tithe is the Lord's. Ang ikasampung bahagi ng ating tinatangkilik, ito ay para sa Panginoon. God had said, the offerings are mine. Both tithes and offering belong to God, but were being withheld by the people and used for themselves. At alam natin na ang lahat ng ating pagtatapat, ito'y minumultiply ng Diyos. Ito'y pinagpapala ng Diyos. Ngunit pag dumating tayo dun sa punto na inari natin ito para sa ating sarili, ninanakawan natin ang Diyos. Kaya sa totoo lang, mahirap pong ituro. Alam ito ng mga tumatayo, ng mga nagsususi. Ang patungkol sa tithes and offering. Dahil ito'y paulit-ulit nating pinag-aaralan hanggang ito'y maisabuhay, hanggang ito'y maunawaan. Dahil ang tithes natin ay para sa Panginoon. Ang offering ay para rin sa Kanya. Ngunit ang offering ito yung minumultiply ng Diyos para sa iyo. Kaya sabi, pag ikaw ay magta-tithes, huwag mong isakto lang. Kailangan dalhin mo ang iyong ikapu, iyong hain at handog. Ito ang salita ng Diyos, may kasamang handog. Hindi lang ay kasampung bahagi. Dahil ang handog na ito ang pararamihin ng Diyos para sa iyo. And God knew He had been robbed because the power He had used to multiply the seed of His people was now dormant. So pag dumating ka sa punto ng iyong buhay, na Lord,
Bakit parang hindi mo ako pinagpapala? Bakit parang napipit ang iyong kamay upang gumawa ng himala sa aking buhay? Ibig sabihin, alam ng Diyos na siya'y iyong ninanakawan. Dahil ikaw mismo ang pumipili sa kanyang kamay upang gumawa ng himala sa iyong buhay. Nang sabi niya, the power he had used to multiply the seed of his people was now dormant. Pag sinabi pong dormant, suspended, slow down, pinababagal natin, sinususpend natin yung mga himala, sagot sa iyong dalangin, yung mga pagpapala na nakalaan para sa iyo. Ikaw ang nagpapasya para sa iyong buhay. Kaya sabi po dito, dahil pinaisip ko na po ito, ginawa kong something personal for us. Nang sabi, if you're not giving, there is no seed for God to multiply exceedingly. Kung hindi ka nag-aasig sa harian ng Diyos, kung hindi ka nagtatapat, kung hindi ka nagbibigay sa Kanya, walang binhi na i-multiply ang Diyos para sa iyo. There is no seed for God to multiply exceedingly. If you are not giving, you literally stop God from blessing you financially. Ikaw mismo ang pumipiit sa kamay ng Diyos upang pagpalain ka financially. Dahil alam natin na ang buhay natin, kailangan natin ng spiritual, emotional, physical. At sa ating mga paglabas, kailangan natin ang financial blessing na nabubuhat sa Panginoon. At kung hindi tayo marunong mag-asik, kung hindi tayo nagtatapat, you are stopping God from blessing you financially. Because you are withholding, you miss other blessings too. At dahil tinitiko mo ang iyong kamay para sa kaharian ng Diyos, sabi nito, imbis na marami kang pagpapala na darating sa iyong buhay, namimiss mo ito. Nawawala pa ito sa iyong kamay dahil hindi mo binuksan ang iyong puso, ang iyong buhay sa pag-aasik sa Panginoon. Sabi nga rito, when God's power to get wealth is not being poured out on His people, He knows something is wrong. When we think of our financial lack, when we know something is wrong, we know we are not working in God's financial system. Nang sabi nga ng Sister Lily, pag dumating doon sa punto ng buhay nyo, sa loob ng tahanan, na pinag-uusapan nyo na, wala tayong ganito, wala na tayong ganyan. Ibig sabihin, something is wrong. Hindi ka na namumuhay sa financial system ng Panginoon. Nung narinig ko ngayon na lang sabi kay Brother Jerry, uy, something is wrong pala sa atin kasi ako lagi, wala nang gatas, wala nang ganito. Ibig sabihin, hindi tayo namumuhay doon sa financial system ng Diyos. Namumuhay tayo doon sa ating sariling sistema. Nawawala yung pagtitiwala natin sa Kanya na Siya ang magpo-provide ng lahat ng bagay. Kaya ang sabi dito, ba't pa natin kinoko? Yung salita ng Diyos sa Philippians 4:19, but my God shall supply all of my needs. Ba't natin lagi siyang kinoko? Kung wala naman tayong pagtitiwala na ang Diyos ang magsusupply sa ating mga buhay. Dahil ang sabi niya, all of your needs, ibig sabihin in all aspects. Hindi partially. Hindi dito lang sa pangailangan mo na ganito, sa pangailangan mo na ganyan, kundi lahat ng aspeto sa iyong buhay, God will supply. Kaya ang sabi nito, the question was how to break the news to those God loved when they had robbed Him. And had continued robbing Him until God saw them no longer as His chosen people, but as robbers and thieves.
puputulin. Na kung saan dapat tayo ay nakikita ng Diyos bilang His chosen people. Pero dahil ninanakawan natin siya sa hindi natin pagtatapat, imbis na tayo ay maging God's chosen people, nagiging robbers and thieves. Tayo mga nagiging magnanakaw. Gusto niyo ba yun? Na imbis na ang tingin sa inyo ng Diyos ay children of God. Imbis na children of God, ang tingin niya sa'yo, oh, eto, magnanakaw to. Naalala ko, sabi nga ng Sister Lee, taas ang kamay ng magnanakaw. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka nakakapagtapat, ibig sabihin, ninanakawan mo pala ang Diyos. Kaya now is the time para baguhin mo ang iyong sistema ng pag-asik at pagtatapat sa Panginoon. Nang sabi nga nito, God, you mean by our not giving tithes and offerings, that is robbing you? How could just a tenth of what we possess not being given affect you so much? How could that make us robbers? Nang sabi nga nito, dahil lang ba doon sa ikasampung bahagi ng aming tinatangkilik, ibig na sabihin sa amin di naman manggagaling, pag hindi namin ibigay sa iyo, nagiging magnanakaw kami. Bakit? Bakit masyadong apektado ang Diyos? Tuwing nagtatanong, bakit masyado kang apektado pag hindi namin naibigay ang para sa iyo? As God said, you should consider how it affects you. A curse is now on your blessing. Kailangan maunawaan mo na hindi ito para sa Diyos. Kaya siya apektado dahil ang sabi ng salita ng Diyos, kung ibibigay mo ang iyong ikasampung bahagi sa Panginoon, sasabayin niya ang mananakmal. Kaya naman kung hindi ka magtatapat, ang sabi nito, a curse is now on your blessing. Imbis na pagpapala, ito ay magiging sumpa. Nakuha po ba natin? Masyadong seryoso, masyadong mabigat. Tama po ba? Ang mensahe na ito. Kaya ang kahapon ay nag-iisip, sino kaya ang magsususi? Dahil 3 churches, ang bigat ng susi. Pero dahil, ang sabi nga ng Sister Helene, inutusan ako ng Panginoon, ituro mo ang flood stage. Dahil ito'y para rin sa atin. Tayo rin ang magbe-benefit kung ating maunawaan ang lahat ng mga susi na ito na tinuturo sa atin. Dahil sabi niya, you have rejected me so completely as the Most High God, possessor of heaven and earth, and the deliverer from all your enemies, that your unbelief and ingratitude has blinded you. Kaya minsan ito yung bumubulag sa atin. Tama? Na ang dalangin ni Moises, Panginoon, huwag mo akong masyadong pagpalain, baka makalimutan kita. Dahil minsan dumarating sa buhay ng tao na pag tayo pinagpapala, nagiging last resort na natin ang Diyos. Nagiging huling takbuhan na natin ang Diyos. Pero hindi ganito ang nais ng Diyos. Hindi ganito ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Nais niya to put Him first. Dahil ang sabi nito, by withholding your tithes and offerings, you are stealing from God, from the God of your father Abraham. Tayo pala ay nagiging mga magnanakaw. Kaya sabi nga, will a man rob God? Mananakawan ba ng tao ang Diyos? Siya ay Diyos. Kaya rito pinaunawa sa atin na nananakawan natin ng Diyos sa tuwing hindi tayo nagtatapat sa Kanya. Tuwing tinitignan natin ang mga bagay na ito na para sa Panginoon to become our private use. Dahil sa totoo lang po, pagka ikaw nakakahawak ng malalaking pagpapala, nandiyan ang labanan. Paano mo ito ipagtatapat sa Panginoon? Kaya ang sabi nito, in robbing God, we rob ourselves. Pag ninanakawan natin ang Diyos, ninanakawan din natin ang ating mga sarili sa papaanong paraan. In robbing Him, you are cutting yourself
from God as your source system, financial system, and blessing system. Tignan mo dun sa 10 ikakaunti kung tutuusin. Sa 100%, 10% lang hinihingi ng Diyos. Pag inangkin natin ito sa ating sarili, pag hindi natin ipinagtapat sa Diyos, sabi nga, ikaw mismo, ninanakawan mo ang iyong sarili dahil pinuputol mo ang ugnayan mo sa Diyos bilang iyong source system, financial system, and blessing system. Kaya ron sa ating pagtatapat sa Panginoon, tayo din po ang magbe-benefit nito. Tayo din ang makikinabang. Kaya huwag tayong matakot na maghandog, maghasik. Huwag tayong matakot na magbigay, lalo na kung ito ay para sa kaharian ng Diyos. Dahil alam natin na malaki ang pag-ibig ng Diyos, tapat ang Diyos sa ating mga buhay. Na siya ang mag-multiply. Hindi lang 2 times, 3 times. Sabi nga, 7 times and 100 folds. Ang ibabalik ng Diyos sa iyo kung ikaw ay patuloy na magtatapat sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise Jesus. Kaya nga, to sum up this message, pero ito po'y putol pa dahil hindi pa rin tinapos ng Sister Lee. Sabi dito, number 1, God tells me the truth because He loves me. Pinauunawa at sinasabi ng Diyos sa atin ang katotohanan ito kung paano natin siya nananakawan dahil iniibig ka niya. Ayaw niya na tayo ay mapahamak. Iniibig tayo ng Diyos. Kaya naman, bagaman mahirap tanggapin ang katotohanan, ito'y pilit niya ay pinaalam at pinauunawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Number 2, when you and I break God's spiritual system, you and I also break His financial system. Pag naputol yung ating relasyon sa Kanya spiritually, because God is a spirit, pinuputol din natin yung Kanyang financial system na nais niya na ipatupad sa ating buhay. Dahil natin pag sinabing God's financial system, we are lacking natin. Wala tayong anuman na hahanapin pa. Wala tayong anuman na pangangailangan na hindi mapupunuan. Number 3, tithes and offerings are the Lord's. Ito yung lagi natin pinag-aaralan. Ito yung para sa Panginoon. My seed faith to Him, your seed faith to Him, to multiply exceedingly, to bless you. Yung seed faith mo, yung iyong binhi sa pananampalataya, itong i-multiply ng Diyos exceedingly, abundantly, para ikaw ay pagpalain. And number 4, Lucifer was the first to have God, and he became the devil. Tingnan po ninyong mabuti. Lucifer was the first to have God, and he became the devil. When when you love God, I am being like a devil who wants it all for himself. You are being like a devil who wants it all for himself. Dahil ito yung nais ng kaaway ni Satanas, na kung saan ini-imprint niya sa ating mga buhay. Kaya niya tayo dinadaya, nais niya na maging kagaya tayo niya, na lahat ng mga ito ay hindi natin ipagtapat sa Diyos at gamitin natin para sa ating pangsarili. Kaya kung gusto niyo ba na ang tingin sa inyo ng Diyos ay kagaya ni Lucifer, na magnanakaw? Diba? Siyempre, hindi natin nanaisin na tayo sa loob ng kongregasyong ito, ang maging tingin ng Diyos ay hindi kanyang mga anak, kundi mga magnanakaw. Kaya tinuturo niya sa atin ang katotohanan ito,
na tayo ay magtapat sa Kanya. Upang patuloy niya tayong pagpalain, upang patuloy na magamit ang ating mga buhay para sa Kanyang ikaluluwalhati. Kaya nga, God deals with you in love. Diba sabi nga, pag-ibig ang susi ng lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ang susi sa lahat. Dahil nakikipagkasundo siya sa atin, nakikipagkaya siya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, na Kanyang iniibig para sa buhay ng bawat isa atin. Kaya wala siyang ibang nais kundi tayo ay magtapat, tayo ay maghasik. Sabi nga, hanggang mayroong inuutos ang Diyos, huwag kang matakot na maghasik. Hanggang mayroong pag-aari ng kaluluwa, huwag kang magwiwithhold. Huwag mong ititikom ang iyong kamay. Kundi sa lahat ng paghamon ng Diyos, ang laging maging sagot natin is, yes, Lord. Yes, Lord. Kaya po ako talaga sa kinagatan ay nagpa-PowerPoint. Dahil, doon ang Sister Hiling po ay nagpa-PowerPoint din. Parang nauna ako sa kanila. Para po, mas maunawaan natin kasi mahirap na talak ng talak. Ang nagtuturo, hindi naman nauunawaan. Kung ano-ano ang ginagawa, tayo natutulog o tayo nakipagkwentuhan. Kaya mas maganda yung may binabasa. Mas nauunawaan natin. Dahil noon, talagang sulat kong sulat. Tama po ba? Tuturo ang pastor ko, sulat kong sulat. Kaya, ang susi ito ay patuloy tayong tinuturuan na dahil sa pag-ibig ng Diyos, maging tayo ay natututong magtapat sa Kanya. At sa lahat ng ito, to God be all the glory. Puri natin ang